Grabe, napakagulo na po ng mundo. Talaga pong matindi na po ang bakbakan ng Iran. Siyempre ng Israel. Ngayon po, involved na po ang Amerika dito sa digmaan na to. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nga po naglalaban ng mga bansang yan sa Middle East? Bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Panoorin po natin to. Let's do this. The U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Grabe, no? Hindi pa man tapos ang sariling deadline para umaksyon sa hidwaan ng Israel at Iran, inihayag na ni US President Donald Trump na binomba ng Amerika ang mga nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Base sa ulat ng isang local media, sinabi ni Trump na 6 na bunker buster bombs ang inihulog ng militar sa Fordo, habang ang iba pang nuclear sites pinuntirya ng 30 Tomahawk missiles. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ito po yung sinasabi natin noon pa, no, na huwag niyong aantayin na kumilos ang Amerika. Kapag ito po talaga ay kumilos, ayan na po, no, lahat po ng nuclear facility ng Iran ay talaga pong ano nila, no, binomba nila nitong Amerika. At alam po natin mga B-2 bomber po nila ay sobrang malakas po yan, sobrang bilis. Ganun po ang kapasidad ng Amerika. Kaya yung lagi po natin sinasabi, no, namamagitan po ang Amerika, no, sa mga nagdidigma ang mga bansa. Pero pag makulit po talaga ang isang bansa, ito na po talaga ang gagawin ng Amerika. Lalo po syempre ka-alyado rin ng Amerika ang Israel, kaya po nila ginawa to. Isang di nagpakilalang US official ang nagsabing nagpalipad sila ng B-2 bombers, ang jet fighter na kayang magdala ng mga bombang bumabaon sa lupa para mapasabog ang mga underground facility ng Iran. Grabe. Banta ng Amerika sa Iran, kung hindi ito titigil sa mga pag-atake sa Israel, hindi dito nagtatapos ang pag-target nila sa ibang pasilidad ng Iran. Ayun na nga. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Grabe, no? Grabe tong Amerika. At ayun nga po, may sasabihin din ako, no, sa mga kababayan din natin sa mga bansang involved na yan, sa Israel at saka sa Iran. Alam ko po na marami na rin pong nadamay po dito. Kung maaari po, dun po talaga sa mga sobrang apektado at sobrang lapit po sa digmaan na yan, sana po mas piliin nyo po yung mga buhay nyo na umuwi na po kayo sa Pilipinas. Alam ko po, mahirap po ang buhay sa Pilipinas. Marami po talaga nagsasabi na mas pipiliin po nilang mag-stay sa Israel o sa Iran. Dahil po pag umuwi po sila ng Pilipinas ay magugutom po talaga ang kanilang pamilya. Pero para sa akin po, no, mas intindihin niyo po sana yung buhay. Yung mga buhay po nyo. Kasi kapag po nawala po ang buhay nyo, kawawa po, mas lalong kawawa po ang inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. Ipagdasal po natin lahat po ng mga nadamay nating mga kababayan dyan sa Iran at sa Israel. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Nagpasalamat naman ang Prime Minister ng Israel sa Amerika. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump, I thank you. Naalarma ang Secretary General ng UN sa anyay banta sa kapayapaan at seguridad sa iba't ibang bansa. Panawagan nila sa iba pang bansang kasapi ng UN na pahupain ang tensyon. Nagpahayag din ng pagkabahala sa aksyon ng Amerika ang iba't ibang bansa. Habang ang grupong Houthi sa Yemen na kampi sa Iran, nagsabing handa silang gumanti. Well, alam mo, lagi pong sinasabi sa inyo nung mula sa pool, no, wala po talagang totoong panalo sa digmaan. Dahil po, ito na po, magiging hudyat na po yan talaga ng ikatlo. Alam niyo na po ibig sabihin, no, na ikatlong pandaigdig na yan. Sana po ay humupa yan at talagang mapigilan na lumala ang digmaan. Kasi meron pa po sa, ano, 'di ba, yung Russia saka yung ano, yung isang bansang kalaban din nila, talagang hanggang ngayon dire-diretso po, 'di ba? Sana wag po talagang magtuloy-tuloy ito dahil po mas maganda pong ano, ang kapayapaan po ang manaig sa buong mundo. Sana po ma-resolbahan po to, pero po talaga pong damage has been done na. At ang sinabi rin po talaga ng Iran ay lintik lang din ang walang ganti. Talagang inatake na rin po ng Iran ang ilang pong mga base ng Amerika sa iba't ibang bansa
sa Middle East, ko particularly sa Qatar. Grabe po itong pangyayaring po ito. Sana ipagdasal po natin na hindi po lumala ito. Ang Iran palaban pa rin. Gumuhit sa langit ng Jerusalem at West Bank ang mga bakas ng Iranian missiles. Grabe. Pero ayon sa kanilang Prime Minister, lubhang mapanganib ang nangyari. Tama. Sumulat na sila sa UN para kondenahin ang ginawa ng Amerika na anila paglabag daw sa UN Charter at International Law. Giit ng Iran, ang kanilang nuclear program ay para sa kapayapaan. Pero naniniwala ang Israel at Amerika na Meron ba namang nuclear program na para sa kapayapaan? Siyempre hindi. Kalokohan yun. 'Di ba? Para sa akin hindi ganoon yung yung adhikain ng nuclear na 'yan. Actually dapat nga iban 'yan sa buong mundo eh. Dahil yan po ay nagko-cause ng takot talaga sa buong mundo yung mga nuclear facilities na 'yan. napuspusan ang nuclear weapon program ng Iran ayon sa defense analyst at profesor na si Dr. Renato de Castro. Ang issue ng Amerika ng Israel, bakit ka nag-enrich ng uranium? Kasi pag nag-enrich ka ng uranium, ginagamit mo na yung mga, kumbaga yung nuclear, yung component na para mo gagamitin sa bomba. Tama. Okay lang sana kung yung mga nuclear facilities din, kung gagamitin sa yung para sa kuryente, 'di ba? Okay lang 'yun eh. Pero kung yung mga uranium na 'yan, yung mga kinukuha nila na 'yan, talagang ang adikain po nila ay gumawa ng isang malaking bomba. 'Di ba? Sobrang delikado po niyan. Kaya talaga po ma-alerto rin talaga yung Amerika sa ginagawa po na 'yan ng Iran. Kaya kahit ano pa pong gawin ng Iran dito, kahit ano pa pong dahilan nila, mali po talaga 'yon. At saka ayaw po kasi nila tumigil. Patuloy po silang umaatake sa Israel. At vice versa, syempre gantihan po 'yan, no? Kaya wala rin po tayong basta masisisi rin diyan sa dalawang bansa na yan. Kasi papalag po 'yan, dalawang bansa na yan. Ganyan po talaga diyan sa Middle East. Isang social media post, muling nagbanta si Trump na anumang pagganting gagawin ng Iran ay hihigatan ng puwersa ng Amerika. Ayun na nga. Ayon sa mga defense analyst, ginawa lang ng Amerika ang sarili bilang target. Sabi pa ng defense analyst na si Dr. Renato de Castro, sa puntong ito, walang katiyakan kung ano pang bansa ang maaaring madamay. War is in the realm of uncertainty. Pag inumpisahan mo na talaga yung gulo, hindi mo malalaman kung paano magre-react yung kalaban mo at sino yung papasok. Tama. At syempre, no, kawawa din po dyan yung bansang Jordan kasi nagpapagitnaan siya halos eh. 'Di ba? Ito yung Israel, ito yung Jordan, tas ito yung Iran. Talagang in the line of fire siya eh. Yung bansang Jordan eh. Kaya, at yung iba pa pong bansa na nakapalibot po dyan sa Middle East, naglalaban dalawang bansa na yan. Hindi po talaga maaalis yan na madamay yung mga bansang yan. At syempre nga, ito garit na rin tong Iran. Talagang pinagtatarget na nga rin nila yung mga facility ng Amerika sa iba't ibang bansa, sa Qatar at iba pa pong bansa doon sa Middle East. Kaya damay-damay na po talaga yan. Siyempre, yung madadamay na bansa, siyempre, retaliate din yan doon sa Iran. Kasi nadadamay sila eh. O kung vice versa, kung anong bansa man yung titira na madadamay yung bansa nila. Didepensa yan. Kaya talagang lalala po ang gulo na to. Pero asahan na raw na maapektuhan nito ang mga OFW pati ng presyohan ng petrolyo. Para sa GMA... Ayun po, no, punta po tayo dito. Bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit talagang nagkakagulo dito sa Israel at Iran? Ano po bang pinaglalaban po nila? Ano po ba talagang totoong dahilan kung bakit nag-aaway-aaway sila? Pakinggan po natin, panoorin to. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng Israel, ng US at ng Iran? June 13 na maglunsad ng surprise attack ang Israel laban sa Iran. Ang target ng mga attack, mga military at nuclear facilities at ang pagpatay sa mga piling political and military leaders at pati mga scientists. Magmula noon, nagpapalitan na po ng mga missile attacks ang dalawang panig. At itong weekend naman, sumama na rin ang Amerika para bombahin ng Iran. Ang punot dulo ng sigalot na ito ay ang hinala ng Israel at ng US na nag-aambisyong makagawa ng sariling nuclear weapons ang Iran. Ang pakay ng dalawang bansa, pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons, kaya tinatarget ng mga ito pati ang mga Iranian scientists. Kaya nga po, di ba, yung tinira na nga po ng Amerika itong mga nuclear facilities ng Iran. Yun po talaga yun eh. Kasi talagang, para sa akin, no, hindi po talaga maganda na magkaroon po ng mga nuclear sites na yan. Kasi anong gagawin mo? Di ba? Ipang-distract mo yan sa buong mundo. Distraction yan. Di ba? Hindi po pwedeng sabihin ng Iran yung hindi na dahilan niya kanina, no, ng Iran na para po daw sa kapayapaan daw yun. Di ba? Yung sinabi ko nga po sa inyo kanina,
okay lang po yan kung gagamitin sa mga paglikha ng kuryente at kung ano-ano pang makakatulong, no? Sa everyday life ng mga mamamayan. Pero hindi po eh. Nakikita natin yung adhikain dito ng Iran. Kaya po gumawa na rin po ng ganyang hakbang ang Amerika. Sa ngayon, meron pong 9 na bansa sa buong mundo na merong nuclear weapons. Pinakamarami ang Russia na may higit 4,000 nukes. Sunod po ang US na merong 3,700 nuclear Grabe yung weapons. Russia, no? Pati po ang Israel merong nuclear weapons at pati na rin ang North Korea. Ilan sa mga bansang ito, hindi po lahat ay pumirma ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Isa pong kasunduan na hindi na magpaparami pa ng mga nuclear weapons. Pero kung meron silang nukes, bakit nila bobombahin ang Iran kung nagde-develop man ito ng sarilang nuclear weapons? Yan siyempre ang mainit na debate. Tingin ng kanluran kasi hindi pagkakatiwalaan ang Iran. Ayun na nga. May history raw ito ng panggugulo at panggegera at hindi raw stable ang mga leader nito. Ayun lang. Tulad din po ng North Korea at China. Diba? Pati yung Russia, no? Pero kung iisipin nyo, di ba? Kung yung mga bansang pumirma dyan na hindi na nga sila magdadagdag, kasama po yung Amerika doon, di ba? Medyo, no? Yung iba, yung mga talagang nag-iisip nun, matitino yung mga leader nila. Di ba? Pero yung Russia po yung rin doon. Alam naman natin na hindi rin matino si Vladimir Putin. Kaya makikita rin natin dito yung adhikain din eh. Kasi nga itong si Vladimir Putin, di ba? Sa Russia, pumima siya doon na hindi na sila magdadagdag ng nuclear. Pero nanggugulo siya. Dapat talagang tanggalin na rin siya doon sa listahan na yun, no? At itong Iran kasi, yun nga, meron nga po raw ganun. No? May tendency talaga sila na maging kurong-kurong na baka gumawa nga po ng hindi maganda. Ito na nga po, no? Ayaw po tumigil ng Iran sa pakikidigma dito sa Israel. Kumbaga namamagitan na nga kasi dito yung Amerika sa labanan na yan, no? Pero ayaw talagang tumigil din ng Iran. 'Di ba? Ang Amerika po mulat sa pool talaga, pumapagitna po yan. Sila po yung pinakamalakas sa buong mundo, pero pumapagitna sila para mapigilan ng anumang digmaan. Pero sa ginagawa po kasi nitong Iran, ay ito na po ang nangyari. Nangialam na totally ang Amerika at binomba ng kanilang mga nuclear facility. Pero ang bawi naman ng kabila, hindi ba ganoon naman din ang mga leader ng ilan sa mga kilalang nuclear powers? Nanggegera, nanggugulo at nagpapabagsak ng mga gobyerno. Kaya na po mag-isip kung sino-sino ang mga tinutukoy nila. Kaya't magmula nung dekada 80, nung mapatalsik ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po pinayagang makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Sa tuwing sinusubukan daw ng Iran gumawa ng nuclear weapons, binubomba agad ng Israel o ng US ang mga pasilidad o laboratory na maaaring gumawa ng nuclear weapons. Ibig sabihin lang po nun, matagal na po palang panahon, 80s pa. 'Di ba? Talagang naramdaman na nila at nakita na nila kung ano ang adhikain ng Iran. Kasi kung iisipin nyo, no, sa dami ng bansa na merong nuclear arsenal, 'di ba? Bakit ayaw talaga nilang payagan tong Iran? Yun lang po common sense lang po pagaganahin natin dito Ibig sabihin lang po talaga, nakitaan po nila na hindi po talaga stable ang Iran. Doon lalo po yung mga leader po diyan, nagiging leader ng Iran, mulat sa pool pa. 'Di ba? Kasi hindi naman po talaga pipigilan yan kung tutuusin kung talagang medyo matino-tino yan. Ganun po yun, no? Common sense lang pagaganahin natin diyan. Ngayon, legal ba ito? Well, basta yun po ang nangyayari. Gaya po ng ginagawa ng Israel at US nitong nakaraang mga araw. Ang mga inaatake ng US at Israel ay matatawag na uranium enrichment plants doon po sa Iran. Kailangan po kasing gawing munang purong-puro ang uranium bago po ito magamit sa mga nuclear weapons. At isa po itong proseso na masalimuot at medyo matagal. Kaunting siyensya po una, ang natural uranium ay gawa po sa dalawang isotopes, ang U-238 at ang U-235. Ang U-235 lamang ang pwedeng gawing sangkap sa mga nuclear weapons. Pero sa kada kilo po ng uranium, wala pang 1% niyan ay U-235. 0.7% lamang po. Kaya po kailangan idaan muna itong uranium sa isang tinatawag na enrichment process. Ang natural uranium ay ginagawang gas form at maaaring idaan sa gas centrifuge. Ito po yung umiikot para gawing mas puro itong uranium. Ito lang po sa akin na bilalang mo pumasok sa isip ko, no? Ang dami nilang perang ibinubuho sa mga nuclear shit na yan, no? Sa buong mundo. Actually, hindi na po yung Iran, no? Sa buong mundo, lahat po sila
na mayroong mga nuclear facilities na yan, no? Pero bakit hindi nila mai-focus yung mga budget na yan, no? Para po magkaroon po ng pagkain. Alam mo na po yung mahihirap na mamamayan nila. Yun lang po yung pumasok sa akin, no? Sabi nga po ni Tupac Shakur, alam niyo po yung quote na yun, no? They have money for war, but they can't feed the poor. 'Di ba? Tama po yun yung sinabi ni Tupac Shakur. 'Di ba? Bakit kasi kailangan pang may ganyan, no? Hindi po natin alam kung bakit talaga eh. Anong meron? Kumbaga tayo po ay pare-pares naman tao, although iba-iba po paniniwala natin. Pero hindi po natin talaga alam kung bakit po ganito nangyayari sa mundo. At sana nga po no, mapigilan po talaga yan dahil mahirap na po, nagbabadya na po talaga yung ikatlo. Tandaan niyo po no, na talaga pong hindi po talaga at wala po talagang totoong mananalo dyan sa digmaan. Lalo kung gagamitan na po ng ganyang kalalakas na mga nuclear, nuclear missiles, kung ano man yung nuclear yung gagamitin nila. Dahil po destruction po yan ng ating Mother Earth. Ito po ang simplified diagram ng uranium centrifuge. Iikot ng iikot yan at ang mas mabigat na uranium-235 ay humihiwalay po doon sa uranium-238. Ang pakay po ng lahat ng ito ay enrichment o yung purity ng hanggang 90% para matawag po itong weapons grade. Pag ganyan nakapuro, pwede na pong gumawa ng bomba. Sa ngayon, nasa 60% na raw po ang uranium enrichment ng Iran. Pero ito po ang komplikasyon. Ito pong parehong sistema at ito pong parehong makina ang ginagamit din para gumawa ng civilian grade na uranium para yan po sa mga nuclear power plants at mga medical research and treatment. Ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang. At yan ang ginigit ng Iran. Ang kanila raw uranium enrichment ay para lamang sa civilian use. Taong 2015, nagkasundo ang US at ang Iran sa tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Panon po ito ni Barack Obama. Sa kasunduang yon, lilimitahan lamang ng Iran ang kanyang uranium enrichment sa 3.6%, parang civilian grade lamang. Babawasan daw nito ang kanyang mga centrifuge at mga uranium stockpiles at papayagan ng mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Ang kapalit daw po niyan ay pagtanggal ng mga economic sanctions ng kanluran laban sa Iran. 2015 po yon at matinding kinasigo ni Donald Trump ang kasunduang ito. Pero taong 2018, presidente na po si Donald Trump at kanyang inatras ang Amerika sa kasunduang ito. At nagpataw pa ng mga karagdagang parusa laban sa Iran dahil daw sa kanyang missile development program. Matapos niyan, sinimulan muli ng Iran ang kanyang nuclear program. At pinataw muli ang mga sanctions laban sa Iran at inassassinate ng Israel ang ilang prominenteng Iranian nuclear scientists. At ngayon po, back to square one na naman tayo. Yan lang po, no? Grabe. Sana po talaga ay hindi po matuloy ang nalumala ang digmaan na to dahil wala po talagang panalo dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Until next time, i-comment nyo kung ano sa loobin nyo sa nangyayari po sa atin sa mundo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.